ang World Health Organization kahit nasa kalagitnaan ng COVID, nangangampanya pa rin ng laban sa paninigarilyo. Talaga rin naman, ha? Oo, hindi naman dapat. Asikasuhin nila yung problema ng COVID, hindi yung paninigarilyo. Maghanap sila ng vaccine para dyan sa COVID-19 na yan. Oo, ayusin nila yung kapalpakan dahil hanggang sa ngayon, wala pa. Vaccine, tapos yung pakikipag-ugnayan ng kanilang direktor sa China, sa pagtatakip na ginawa ng WHO, kaya kumalat ito. Dahil dapat habang maaga pa, sinabi na nila na merong pandemic. Pinagtakpan nila to at kung ano pang kapalpakan, ganun din ang sinunod ni Duque, hindi pumalpak ni si Duque. Now, April 22, nagpo-post pa itong World Health Organization na pinamanipulate daw ng mga tobacco lobbyists, ng mga advocates na sabihin na i-categorize, no? Itong mga tobacco shops, kasama na yung vape shops diyan, as essential at others offer free delivery of tobacco products to people in quarantine. No? So, pinahihindian, tinututulan ng WHO. Kasi daw pinalilitaw ng mga advocates na ang paninigarilyo, ang sigarilyo, ang vape ay mga essential tulad ng pagkain. Okay? So, inire-emphasize nila dito na smokers likely face more severe symptoms if infected, leading to hospitalization and premature deaths. Kaya ang sigarilyo, ang vape ay hindi essential. Sabi niya, tobacco exposed. Naku, yabang na itong talaga, no? Ganyan din yung sa DOH, napansin ko. Habang nagsasalita si Duque, may ticker, may nag-scroll na ganun, na ang mga naninigarilyo ay maaaring mas makakapitan ng COVID kaysa dun sa mga hindi. Dahil hindi pa naman napatunayan, gano'n na yung sinasabi nila. So base lahat yan sa chismis, sa pananakot, sa pagkakalat ng misleading information. Wala silang basihan dun. Di ba? Kaya nitong sinabi ng itong huna to, wala siyang basihan nito. Chismis. Bakit natin sasabihin chismis? Ito pa, sabi ng WHO. Sa kaligitnaan pa rin, April 22, nag-Twitter pa. Smoking damages your lungs and other parts of the body and it makes you vulnerable. Ibig sabihin, mas nanganganib ang mga smokers sa COVID infection. It is the right time to quit smoking for a safer and better health. Sabing ganun. Your lungs and other parts of your body and may increase your risk. Yung panganib, lumalaki ang tsansa na magkaroon ng COVID. Nanakot pa to, loko to. Bakit natin sinasabing loko? Dahil hindi pa nila napatunayan, no? At wala. Pero nung isang araw nga, katulad ng sinabi ko siya, may katanungan nga, katulad ng sinabi ko kanina. May katanungan nga kung yung bang mas marami bang tinamaan na mga naninigarilyo ng COVID-19. Kung marami, no? Wala pa naman ako nakita sagot na gano'n, no? Ewan ko, baka meron ka nakuha dyan sa internet o sa mga Mamaya, tatalakayin natin yan, Bagya. Sabi ni Cherry Lai, ang trabaho mo ay inform mo ang benefits at risk. Yung pakinabang, yung makukuha natin mabuti at yung mga panganib. Huwag kayo magdidesisyon para sa aming mga adults kung anong dapat namin gawin. Pangihimasok ba? Nangihimasok Kumbaga, ginagawa tayong mga totoy at tatakutin tayo. Kaya sinasabi niya, ako, as long as I'm willing to reap
what I have shown in not harming others, you have no right to infringe upon my rights. Kasi wala akong ginagawa, wala akong tinatamaan, tinatapakan tao. Karapatan ko kung anong personal kong desisyon at wala kayong karapatan na panghimasukan ako. Kasi ito na ngayon, lumabas na ngayon ang katotohanan, Bobot. Ito ay base mismo dun sa mga datos na nagkasakit ng COVID. Wala ang hu yan, ha? Wala dyan mga hu, ha? Na nagkalat na previous to this, kinagkalat na nila na nasa panganib ang mga smokers. Pero lumabas ngayon ang statistika base dun sa mga nagka-COVID mismo, Bubot. Sa China, ang populasyon ng maninigarilyo nasa 52%. Ha? Pero ang nagka-COVID ay 3.8% lang. Kung 52% ng populasyon ay naninigarilyo, di dapat palagay mo ng 40% ng populasyon ay mga smokers. Ang nagka-COVID. Kaso napakaliit, 3.8% lang ng mga naninigarilyo ang tinamaan. Pero mataas ang populasyon nila ng mga naninigarilyo. Nakuha mo? Sa United States, sa US, 13.8 ang naninigarilyo. Ang tinamaan, 1.3% lang ng mga naninigarilyo. Sa South Korea, bagamat mataas ang mga smokers na nagkaroon ng COVID, hindi pa rin niya natumbasan yung bilang ng mga total population ng smokers. Okay? 18.5%. So, less than 1% lang ang hindi nagka-COVID. Dito sa South Korea, okay ito dahil na mga naninigarilyo, pantay dun sa tinamaan ng COVID, halos magka-level lamang sila. Sa France, dito kasi nagsimula sa France. Maraming naninigarilyo sa France, buti. 32% ng populasyon sa France naninigarilyo. Di dapat, kagaya na itong Korea, siguro dapat nasa 30% ng mga naninigarilyo tinamaan ng COVID. Kung totoo yung sinasabi ng WHO, no? Pero 7.1% lang. Hindi tinamaan lahat. Yung the rest na tinamaan ay yung mga hindi naninigarilyo. Bumubuo ng pinakamalaking populasyon. Sa UK, 14.4 ang naninigarilyo pero out of this 14.4, 5% lang ang tinamaan. So meaning to say, itong pananakot ng WHO, hoax, peke, na sinasabi na smokers likely face more severe symptoms and infected. Hindi tama talaga. No? Ha? Kasi hindi yan ang sinasabi ng datos. Sabi ni David Forsyth, yung mga doktor daw sa Pransya ay kinikilala na ang kakayahan ng nicotine o yung bisa ng nicotine na laban ang COVID-19 virus. Although itong statement na to overstated to, no? So nicotine in vaping may become a preventive treatment and cure. Ano naman yan? Medyo overemphasis yan. Hindi tama yun. Pero ito, nire-restate niya rito na sa China, 26.6 smoke, pero 6.5% lang ang naninigarilyo. Ganun na rin yung dito lumabas. Ano? Sa Germany, ganun din. Konti lang ang mga tinamaan na naninigarilyo. Kaya merong study. Ang study niyan dahil doon sa tinatawag na nicotinic cholinergic system function of the human brain. Kasi kapag pagkakaunawa ko rito, kapag may pumasok na foreign body sa katawan natin, ang katawan natin hindi naman inutil Ginagawa lang ng na parang inutil para tayong mga manikin, hindi naman ganun. Pag nanigarilyo tayo, nire-repair naman ng katawan natin yung damage na natatanggap natin out of smoking. Nire-repair ng katawan yun, di ba? Pero hindi na tayo gagaya ng manikin na walang buhay.
Ngayon, kapag pumasok na mikrobyo sa katawan natin, lumalaban yung katawan natin. At nilalabas nga yung mga ganong klase mga mga foreign no? So nagre-react yung katawan natin. Kumbaga pag kiniliti ka, di magre-react ka. Yung ibang tao hindi nagkikiliti, yung iba nakikiliti, di ba? Ngayon, ang nagtitrigger ng mekanismo, kung anong dapat gawin ng katawan, kung mag-react ba, mag-overreact, magulat ba, ma-excite ba, mataranta, ma-confuse, ay yung mga brain, yung utak natin, yun ang paniwala dito. Yung utak natin, mayroong mga circuit yan eh. May neurons kung tawagin. Yung mga maliliit na ugat. Pero mga sensitive points yun. Yun ang nagko-communicate dun sa katawan, sa cells natin, kung paano siya magre-react laban dun sa foreign body. Diba? May foreigner! Diba nung araw, no? Sabi nung panahon ng gera, sabi, hapon! Tago! Tatago, di ba? Nung 1980s, nung dumating yung mga, pag may dumadating na hapon. Tihaya. Magsilabas na kayo. Nandiyan na siya hapon. Di ba? So, baliktad yung kasi yun ang reception ng brain. Yun ang tanggap natin. Ngayon, kapag ayon dito, kapag may dumating na foreign body, kanya-kanya tayo ng reaksyon na inuutos ng ating utak, na pinuproduce ng utak, doon down to the nerves, yung mga neurons, kumbaga, galamay ng utak. Meron nag-overreact na katawan. Pag mali yung reaction, i-invade siya ng COVID. Tatalunin siya ng COVID. Kasi nag-overreact. Ngayon, findings dito, dahil dito sa tinatawag nilang nicotinic cholinergic system function, tila, yung may mga nicotine sa katawan, tama yung iginagawad na signal doon sa mga cells kung paano sila dapat mag-react. Isa sa teorya yun. Kaya hindi nag-overreact yung katawan, hindi siya natatalo ng virus. Bagkus, nakakayanan niya yung virus dahil yun ang tamang reaksyon. Paano niya makapture yung virus na yun at magapi. Nakuha mo? Yes. Dahil dun sa function ng nicotine. Ngayon, in simple form, tayo pagka hindi tayo nakakapanigarilyo, hindi tayo mapalagay, di ba? Tama ako doon, Anton. No? Nai-stress tayo. Nalilito tayo. Nako-confuse tayo, hindi tayo makapag-isip, di ba? Ganun din. Dahil pumapasok sa atin yung tinatawag na pangangailangan natin, no? Yung ngayon, unang pangangailangan ng ating katawan. Nagkakamali-mali tayo, di ba? Parang antan, kakamali. Pero pagka nanigarilyo tayo, nakakapag-isip tayo. Tama yung ginagawa mo. Yan din yung function niya na sinasapantahan ng mga siyentipiko na nagsisend ng signal yung brain mo para mag-workout yung mga neurons mo kung paano ang tamang reaction laban dun sa foreign body na yun. Kaya yun ang inaalam nila. Kung anong ginagagawa ng nicotine. Kasi ang nicotine is a mental drug yan eh. Psychological drug yan eh. Malaki ang function ng brain at yung mga network niya doon sa pagtuksa nitong virus kapag pumasok sa ating katawan. So, isa yan sa teorya. Pangalawang teorya, ang virus, ini-invade muna niya yung ating mga mucous membrane, yung sa ilong, sa lalamunan. No? Ang pangalawang teorya, nababalot niya yung hindi makapasok yung virus
doon sa membrane na yun dahil pinoprotektahan ng nicotine. Isa rin yan sa mga iniimbestigahan. So maraming medyo technical yan. Kaya anong nangyari, mas maraming smokers ang hindi tinamaan ng COVID. Maaari yun. Maaaring ganun. So maraming terms dito, siguro pag-aaralan ko pa ito ng mabuti para ma-explain natin ito ng mas maayos-ayos. Okay? Yan yung mga neurons, no? parang circuit. Kaya titignan mo, para tayong mga, hindi kaya talagang para tayong mga robot nyo, robot to, parang robotics na rin, circuit yan eh. Tapos, ito yung sinatawag na cytokine storm. Yeah, immune reaction in which the body releases too many cytokines into the blood too quickly. Itong cytokines play an important role in the normal immune responses. Yung normal lang, yung immune response ng katawan mo. Pero pag sobra naman ito ay makasasama. Yun ang tinatawag na cytokine storm. So kapag hindi relax ang isang katawan, dahil meron siyang na-detect na kalaban, maaaring mag-release ito ng sobra-sobra at imbis na mapuksan niya yung virus, ang mapupuksan niya yung immune system mismo natin. Kaya pinaniniwalaan, dahil sa nicotine, balanse ang pagpuksa, pag-react ng katawan laban sa virus. Medyo lumilinaw na ba, di ba? So yan ang iniimbestigahan ngayon. Ngayon gumawa rin tayo ng campaign. Ito naman ay yung no factual basis, hearsay, pinakakalat ng DOH, pinakakalat ng World Health Organization versus doon sa mga factual basis according doon sa mga pasyente doon sa bansa na COVID. Okay. Ngayon may patutunugin tayong video bot. Gusto ko mapanood mo to. Kasi ito reaction nito ng isang tao, no? Habang yung isang club, isang bar na hinold up, may dalang mahaba yung hold upper. So palagay mo na, pumasok yung COVID dun sa katawan. Pero hindi pare-pareho ang reaction ng mga nandoon. Panuorin natin. At dito natin makikita ngayon yung sinasabi nating posibleng, may hahalin tulad lang natin. May hahalin tulad natin ang reaksyon ng katawan doon sa COVID at kung ano nagagawa ng sigarilyo o ng nicotine. Okay? Panuorin natin ito. Medyo 2 minutes lang naman ito bot eh. Sige. Okay, attention. Walang boses to eh. Ayan. Yung ko, no? Yung bartender, taas na ng kamay. Yung mga kasama. Pero meron dito isa na relax. Ayan, no? Ito. Relax na relax. Ha? Nakaupo. Nakaupo. Pero iba nag-duck na. Ayan, pinalapitan siya ng ano. Hindi niya binigay. Huwag nang pakialaman, sabi niya. Hindi ng sigarilyo, bot. Hindi ng sigarilyo. At tinutukan ng bar, pero cool na cool, di ba? Yung iba, nag-overreact na. Pero siya, hindi ng sigarilyo. Hindi pa rin, Cool na cool. Parang wala lang, no? Madaling salita. Wala lang. Parang wala lang nangyayari. Ninanakaw nga yung cellphone niya. Hindi niya binigay. Wala lang. Pag-aralan natin yung moral of the story. Kinakausap pa niya, kunin mo yung kahahan. Huwag ako. Ito, natakot yung isa. Maglalabas ng pera yan.
So may hahambing natin dito, yung may hawak ng baril, na siya si COVID. Yes, tama ka doon. Okay? Yung nagpanik, mali ang reaksyon, hindi tama, na biktima. Ha? Pero yung isa na naninigarilyo, tama ang kanyang pag-iisip. Baka psychologist din ito. Pero naninigarilyo siya eh. Kalmado siya. Di bali wala. Hindi siya tinamaan ng COVID. Hindi siya nabiktima ng COVID. Ha? Hanggang sa yung mga ibang nag-react ng hindi tama, yun ang nabiktima. Ayan, nagbundot pa nga ito. Ayan. Okay? So, hanggang dyan na lang siguro, pwede na yan. At ang ating ini-emphasize lamang dito, yung reaction ng smoker, hindi siya nag tama yung kanyang reaksyon. Ganyan din ngayon ang iniimbestigahan ng mga gustong imbestigahan ng siyentipiko. Anong nagagawa ng nicotine sa pag-react ng mga cells sa katawan natin at tila hindi sila inatake ng COVID. Maaring nandiyan lang yan sa loob natin. Pero hindi tayo na-develop na lang yung immune. Yung nangyari dun sa bar na yun, parang na-immune na yung naging magkaibigan sila nung hold-upper eh. Diba? O pag naging magkaibigan na kayo ni COVID, immune ka na. Hindi ka natatamaan. Pag may papasok na mikrobyong na COVID na panibago, yun ang COVID na kaibigan mo, yun ang lalaban doon. Hindi ko protektahan ka na. Ganun din. So ano nagagawa ng sigarilyo? Ang nicotine pala. Kaya dahil yan ang ating ipapaunawa. Kaya importante na mag-develop at bigluwagan yung pagdi-develop ng mga papahintulot ng ating mga health agencies doon sa mga alternative nicotine delivery methods. Na sinasabi naman, sinusunog na tabako nandoon nakasalala yung panganib nakakapit yung panganib Hindi naman natin yun tinatanggi. Pero kung merong method, gaya ng vaping, merong method tulad ng yung ibang paraan, dapat bigyan ng pagkakataon. Dahil hindi lahat tungkol sa nicotine ay masama.